Good day everyone. Mabuhay LSPU LB College of Teacher Education. Magandang hapon Filipino majors, my fellow future educators from the present generation. It's me, Romel Briones Kitorian Laron, your today's podcast host. As I introducing myself, I am also the president of College of Teacher Education Student Council, and I am so grateful to have this podcast rather. And we are here na, episode 2 na. And in behalf of College of Teacher Education Department and the College of Teacher Education student, happy of happiness to continue to conduct this kind of platform where we can share we can communicate everyone and also to know different stories from you, and especially our topic with our family while we are facing this pandemic. And after this, I guess we can have a lot of knowledge behind our discussions, thoughts, and stories, and it's fun. So welcome freshmen from Filipino majors to the CTE Talk, the podcast edition, episode 2. And for our first guest, he is from the Filipino major, and Mr. JB Pamulaklakin. Can you introduce yourself? Pakilala ka naman. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang araw po. Salamat sa Diyos at nagkatipon-tipon po tayo ngayong araw upang magkaroon ng usapin. Ako po si JB Pamulaklakin, mag-aaral ng Laguna State Polytechnic and University. Ako ay nakatira dito sa Barangay Bayog, Los Baños, Laguna. Ako ay 19 na taong gulang at permanenteng mayroong pinag-aaralan na BSED Filipino major. Yes, maraming salamat, Mr. or Ginoong JB Pamulaklakin from Filipino major freshman. And Mr. JB, I have 4 questions for you and also to other guest speakers. And the first question is, what is the best thing about your family, Mr. JB? Ayun, isang magandang hapon po sa lahat. So, napakagandang usapin ang patungkol sa isang sambahayan. Napakagandang isipin na ang mga magulang natin ay nagkakaroon ng oras sa atin, nagkakaroon tayo ng bonding, nagkakaroon tayo ng mga araw na nagkakaroon ng mga bonding na masasaya na magdudulot sa atin mismo ng kagalakan. Ako ay maituturing na isang mahirap na tao dito po sa bayan ng Los Baños. At ang aking kasiyahan lamang ay ang aking mga magulang. Lumaki ako na hindi umaasa sa aking mga magulang dahil natutunan ko kung paano maghanap buhay nang hindi ako umaasa sa aking mga magulang. Nakaranas ako ng mga suliranin, nakaranas ako ng mga bagay na alam kong magdudulot sa akin ng depresyon. Naramdaman ko ito noong ako ay nasa ika-6 na baita nang ako'y iwan ng aking mga magulang sa aking tiyahin. Yun yung araw, yun yung panahon na naging malungkot ako, na ako ay hindi naging aktibo sa pag-aaral. Nagiging pala absent ako, naging mababa ang aking mga grado dahil inisip ko na wala nang pakialam sa akin ang aking mga magulang. Sa topic na ito, dapat malaman natin na ang mga magulang ay hindi dapat mawalan ng oras, atensyon sa kanyang mga anak. Ako ay nakaranas ng labis na depresyon. Akala ko kasi
ay pababayaan na ako ng aking mga magulang. Dahil grade 6 pa lamang ako noon, iilan pa lamang ang karunungan na taglay ko. At wala pa akong karanasan sa buong buhay ko na nangyari na iiwan ako ng aking mga magulang. Noon pa lamang, nung ako'y grade 6. At ang dahilan ay talagang gusto ng mga magulang ko na matustusan ang aking mga pangailangan sa araw-araw. Nakipagsapalaran sila na maghanap buhay. Ang aking ina nagtrabaho diya sa munisipyo, sa munisipalidad ng Los Baños. Ang aking ama ay dito sa IRI, sa International Rice Research and Institute. Naging maganda naman ang pagpapalaki sa akin. Yun nga lang, kulang sa aruga, hindi ako napagtuunan ng pansin kung kaya hindi nila nabigyan ng tamang karunungan. Ako bilang kanilang mga anak, ang naging kulang sa akin ay hindi nila alam na kapag ako ay nasa paaralan ay nabubuli ako. Hindi nila alam na kapag ako ay nasa paaralan, may mga guro na mapagmalupit, may mga guro na akala mo ay pagdating sa paaralan, mga mababait, mga magtuturo ng karunungan sa iyo. Pero mali yung pagkakilala ko nung ako'y nasa elementarya. Ginagamit nila ang kanilang galit para lamang na makapagturo. Sa madaling salita ay binibigyan kami ng disiplina na alam naman namin hindi yung karapat-dapat na gawin sa amin. Dapat ang mga magulang namin na nagbibigay sa amin ng ganung disiplinang pamamaraan, pero mga guro ang nagbigay sa amin ng ganung uri na hindi naman dapat namin makakita. Isa sa napakahalaga na dapat malaman ng mga magulang, dapat nagkakaroon ng atensyon sa kanilang mga anak. Hindi dapat mawaglit sa kanilang isipan na meron silang anak na dapat hindi pabayaan. Meron silang anak na dapat arugaan. Meron silang anak na dapat bigyan ng pansin sa araw-araw. At yan yung wala sa akin noon. Dumaan ang high school sa buhay ko na ako pa rin ang tumulong sa sarili ko. Hindi ako tumingi ng tulong sa mga magulang ko. Pero nagpapasalamat ako sa mga guro na tumulong sa akin noong high school ako. Kasi gusto ko, tumayo na ako sa sarili kong paa. Nagbibigay sa akin ng suporta ang aking mga magulang. Tama po yun. Pero ang gusto ko pong patunayan sa akin sarili, paano kaya kapag nasa field na ako? Ano yung mararamdaman ko kapag hindi ko natutunan yung isang bagay na dapat tumapak na ako sa hagdan, kahit maraming pagsubok, kakayanin ko. Basta may matutunan lang ako sa buhay. Dahil ang gusto ko, lalaki ako na ginagawa ko ang mga bagay na makakatulong sa sarili ko. At sa pamamagitan ng mga guro, ay natulungan nila ako na makapagtapos ng high school. Sa pamamagitan ng aking ginawang pinagsasama ko ang pag-aaral at ang pagtatrabaho sa kantin, ay lahat ng hirap na naranasan ko ay napawi dahil sa pagmamahal na ibinigay sa akin ng mga guro. At yun ang hindi ko makakalimutan, na kahit hindi na ibigay sa akin ng aking mga magulang ang pagmamahal na iyon, ibinigay sa akin ng iba na deserve ko sa sarili ko na dapat yun ay aking makuha. May pagmamahal ang aking mga magulang sa akin. Totoo po yun. Hindi ko sinasabing hindi ako minahal, hindi kailanman hindi ako minahal. Pero ang isa sa pinagmamalaki ko sa magulang ko, napalaki nila ako na maayos. Hindi ako basagulero, hindi ako nag-iinom, hindi ako gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Yun ang pinagmamalaki ko sa aking mga magulang. Tinuruan nila ako kung paano ko lumakad ng tama. Tinuro nila sa akin kung ano yung dapat kong lakaran. Tinuro nila sa akin kung paano ako mag-worship kay Lord. Kaya hanggang ngayon, ginagawa ko ang lahat maging mabuti na sa paningin ng ating Panginoon Diyos.
relihiyoso kaming tao ng aking mga magulang. Ginagamit namin ang aming lakas sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya anuman yung maranasang hirap, anuman ang maranasang pagsubok, ito ay aming nalalagpasan. Sama-sama kaming buong pamilya na hinaharap ng pagsubok at iisa ang aming hiling. Makasama namin Panginoong Diyos, makasama namin ang tagapagligtas na siyang tutulong sa amin upang ang lahat ng problema na dinaranas namin sa buhay ay malagpasan namin. Kundi dahil sa gusto ko na ako lamang tumayo sa aking mga paa, hindi ako matututo. Hindi ako matututo na lumaban sa aking mga problema araw-araw. Sa pagkakataon ito, nagkaroon ako ng depresyon. Na halos hindi ko alam kung ano yung solusyon sa napakarami kong problema. O academic, problema sa pamilya, problema sa lahat. Dinala ko na, pinasan ko na. Pero ang higit sa lahat na pinagmamalaki ko, hanggang ngayon malakas pa rin ako. Hanggang ngayon nakapaninindigan pa rin ako. May Diyos akong kakapitan. Nagpapasalamat ako kay Lord. Dahil siya ang nagbigay sa akin ng lakas upang malagpasan anuman ang nararanasan kong problema, anuman ang mga dumarating sa buhay ko na halos hindi ko na makaya. Sabi ni Lord, magpakalakas ka. Sabi ni Lord, gawin mo ang nararapat na gawin. Kung ano yung pinakamabuting paraan gawin mo. Basta ito'y matuwid lamang at tama. Mababasa sa Biblia yan. Mababasa sa Biblia ang katotohanan na dapat nating malaman. Na dito sa mundo, puro hirap, puro problema. Ang kasiyahan lang natin ay ang pagsamba sa Diyos. At ang pangalawa ay ang pag-ugnayan sa ating pamilya. Nabuhay tayo sa mundong ito dahil sa ating mga magulang. Nabuhay tayo sa mundong ito dahil sa kanila, dahil sa pagmamahal nila na gusto nilang mabuhay tayo sa mundo ito upang maranasan natin ang hirap. Hindi lamang ang hirap. Hindi ko sinasabi na binuhay tayo ng ating mga magulang para maghirap. Ang may plano dito ang ating Panginoon Diyos. Dahil gusto niya makasama tayo doon sa bayang banal, sa kanyang banal na templo. Doon walang hirap, hindi tulad dito sa mundo. Kaya kung may papayo man ako sa mga nakikinig ngayon, lalo na sa mga magulang, huwag niyo nga hayaan na mapalayo ng landas sa inyong mga anak. Maghari na huwag maging katulad, maging ehemplo na nilakaran ko ang lahat liban lang sa kasamaan. Nagtagumpay ako dahil pinalaki ako ng aking mga magulang na lumalaban ng tama, hindi tinatalikuran ng problema. At isa sa pinagmamalaki ko ngayon, kasama ko ang aking mga magulang. Sama-sama kaming lumalaban. Sama-sama kaming hinaharap anuman ang mangyari. Anuman ang maranasan sa buhay. Hindi kami pinababayaan ng ating mga magulang. Kung noon pinabayaan kami, ngayon napagtanto niya, napagtanto ng aking mga magulang na kailangan ko ng tulong ng isang magulang, aruga ng isang magulang. Dahil hindi magiging maunlad ang isang sambahayan kung kulang ng pundasyon. Sana magkaroon po kayo ng kaliwanagan sa isip po ninyo mga magulang. Huwag niyong hahayaan ang inyong mga anak ay maligaw na landas. Manapa, ihatid niyo sila sa tunay na buhay. Hindi naghihirap, hindi nakapagod, hindi nakakaroon ng depresyon na katulad namin ngayon. Turuan sila na manindigan, sumampalataya na malalagpasan lahat ng problema. At masasabi ko, aking mga magulang ipinagmamalaki ko. Dahil sila ang bigay sa akin ng buhay. At alam nila kung anong kahinaan ko. Higit sa lahat, alam nila kung anong pangangailangan.
Salamat sa Diyos at nagkaroon ng ganitong diskusyon. At yun lamang po, maraming salamat. Yes, what a wonderful thought from you, Mr. JB. Alam mo, yung pananalita mo ay sobrang napaka-emotional, and at the same time, your thoughts are full of knowledge that every parents, every family should have. And I think the best thing about your family, especially your parents, is naturuan ka nila kung paano ka maging independent talaga. And at the same time, naging remarkable one ka para sa lahat ng tao, lahat ng taong nakapaligid sa'yo. And at the same time, natuto ka na yumapak sa sarili mong paa, which is yun din yung paninindigan ko sa sarili ko. And alam mo ba, nakikita ko rin yung sarili ko sa kwento mo, sa lahat ng sinabi mo from the start. I just being reflected talaga sa lahat ng mga narinig ko mula sa iyo. And I think hindi ko na kailangan itanong sa iyo yung ibang katanungan kasi lahat nasagot mo. I guess yung mga inihanda kong mga questions ay lahat nasagot mo na. And ayun, maraming salamat Ginoong JB Pamulaklakin. And from that siguro masasagot natin kung like for example yung commercial ni Daniel Padilla na Nescafe, yung tanong doon na para kanino ka bumabangon. And I guess I know all the failures that we have taken since then ay may mga kapalit, katulad nga ng nabanggit ni Ginoong Pamulaklakin na kahit maraming pagsubok ang dumating sa buhay natin, babangon at babangon talaga tayo. Tatayo at tatayo tayo para lang makuha lang din yung success na hinahangad natin, di ba? Talaga mula sa nag-iisang JB Pamulaklakin, yung mga thoughts na ganon, and napakadaming knowledges na naituro sa atin, and maraming salamat. So yun, parang nasagot doon yung kung paano ka talaga bumabangon, para kanino ka bumabangon. Yung ganun. Yes, brother Ramel, tama ka dyan. Tama ka dyan, Sir Brother Ramel. Diyan talaga, yan yung napakagandang katanungan talaga na para kanino tayo bumabangon. Para kanino ba talaga tayo bumabangon? Yan yung gusto kong sagutin. Yan yung gusto kong sagutin. Para kanino ba tayo bumabangon? Alam nyo, ako ay nag-aaral ng theology. Ano po? So ito yung pinag-aaralan namin, ang linalaman ng Biblia. So tayo, nabuhay tayo sa mundo ay hindi dahil din sa magulang natin. Nabuhay tayo dahil din kay Lord. Dahil ginusto ni Lord na mag-exist tayo sa mundong ito. Ano po? So, para sa akin, ako ay talagang para kanino bumabangon? Para kay Lord. Para kay Lord, bumabangon ako. Dahil gusto kong patunayan kay Lord na karapat-dapat akong bilang anak niya. Ano po? Naging kasangkapan lang ang ating mga magulang para tayo po ay isilang dito sa mundo. Pero dapat nating tandaan, ano po, na kung hindi dahil kay Lord, kung hindi dahil sa pagmamahal niya sa atin, ay talagang dinala niya tayo dito sa mundong ito, kaya pinalasap niya ang sariwang hangin, ano po, kaibahan nga lang ay merong problema. Bakit ba may problema? Gawa po yan ni Satan dahil tinapon ni Lord si Satan dito sa mundo. At ang layunin ni Satan ay hadlangan yung mga biyaya na ibinibigay ni Lord sa atin. Ano po? Si Lord bigay ng biyaya sa atin. Si Satan, hinaharangan tayo. Kaya po tayo nagkakaroon ng problema. Pero kung tatanungin natin, para kanino ka bumabangon? Para sa akin, bumabangon ako kay Lord. Ano po? Si Lord ang nagbibigay sa akin ng pag-asa, ng lakas. So, babangon ako para kay Lord. Patunayan natin na binigyan niya tayo ng lakas. So, gawin natin ang ating buong makakaya. O Lord, papakita ko na napakabuti mo sa akin. Binigyan mo ko ng lakas dahil sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng suliranin, ay
nanatili ka sa binigyan mo ako ng lakas. Kaya walang dahilan para hindi ako bumangon sa pagkadapa ko sa buhay. Kaya para sa akin, nabubuhay ako, bumabangon ako para kay Lord. Ayun po ang Brother Romel na kasi nagandahan ako sa tanong mo na para kanino ka bumabangon, sabi ni Robin Padilla, dun sa kanyang patalastas sa Nescafe, na talaga namang nakakapag-isip, para kanino ka nga ba bumabangon? Sa jowa mo lang ba? Sa magulang mo lang ba? Para sa akin, isa lang ang gusto kong patunayan. Bumabangon ako para kay Lord dahil ibinangon niya ako mula sa pagkadapa. Yun lang po, Sir Brother Romel. Yes, maraming salamat. Napakasagrado at lehitim mong totoo naman na bumabangon talaga tayo kay Lord God. And aside from our family, lagi natin nakakasama. But then, specifically, we are wake up early every morning na naiisip natin si Lord God na maraming salamat at ginising, binigyan mo po ako ng panibagong buhay. And at the same time, we have our family pa rin at the same time. And yun, maraming salamat Mr. JB Pamulaklakin. And for our second guest, also from Filipino major, Miss Rihanna Hibek, right? Miss Yes Rihanna? po. Yes, magandang hapon. Marapatin mo sana na ikaw ay magpakilala para sa amin. Ayon, a pleasant afternoon or a pleasant day to everyone, especially to the listeners. Hello, my name is Rihanna Darlene Hibek. I'm 18 years old and I'm a first-year college student taking BS Ed, Filipino major in Laguna State Polytechnic University, Las Bañas campus. Yes, maraming salamat. Binibining Rihanna Hibek. And my first question is like what I have given to Ginoong JB Pamulaklakin. So, what is the best thing about your family? Ayun, no. So napakinggan naman natin yung mga nasabi ni JB. Sobrang dami na nating natutunan tungkol sa family, ganon. So sa akin lang, ang masasabi ko lang is, di ba pag naririnig natin yung salitang family, may nanay, may tatay, may ate, may kuya. But for me, it's different kasi I'm a product of broken family. Simula nung 5 years old ako. Hindi ko na matandaan kasi super tagal. Ayun. So, the only best thing in my family is that kahit kami lang ni mama yung magkasama is hindi niya pinapa-feel sa akin na nag-iisa ako na may kulang, na wala akong tatay, ganun. Kasi bukod sa broken family, only child lang din po ako. So, ayun. Pero hindi naman ako nalulungkot kasi nga nandyan pa yung nanay ko and yung lolo at lola ko. Ayun. Never ako nalungkot. Like, mapapaisip ako na nasan kaya yung tatay ko, ganun. Hindi. Kasi alam ko na nandyan sila para sa akin palagi. Na meron pa akong mama, lolo, at lola. Ayun. Yes, maraming salamat. And alam mo, ang una kong nasambit sa isipan ko nung nabanggit ko yung mga kasagutan mo is you're being strong. You are strong person as to be a remarkable one. And you know what? Pumapasok din doon na parang aside from tinutulungan mo yung sarili mo, natutulungan mo rin yung ibang tao. Kumbaga, tulungan natin ang ibang tao, ang lahat ng tao tulad ng pagtulong mo sa sarili mo. Kung kaano mo kagustong mabuhay ng matiwasay, yun din yung itutulong mo sa ibang tao na nakapaligid sa'yo, sa nanay mo, sa lola mo, or what. And that is the very important thing na may iwan mo sa kanila. Yung tinulungan mo silang bumangon din. And at the same time, yung tanong nga na para kanino ka bumabangon as always, as every day in your life. And yon, second one is, as a student, gaano ka-supportive sa'yo ang iyong pamilya? As a student, with the ACADS naman po, walang problem sa family ko kasi nga full support lang sila sa akin and hindi nila ako pinipressure about sa studies ko and ako lang talaga yung na-pressure sa sarili ko.
lalo na ngayon, I'm a provincial scholar kay Gov Ramil. So ayun, parang mas lalo kong na-pressure yung sarili ko na mag-aral talagang mabuti and baka kuha ng mataas na grade kahit walang nagpe-pressure sa akin. Yes. And the answer from that situation is kasi passionate ka. Alam mo, nasagot ko yan kasi ganyan din ako. Pine-pressure ko yung sarili ko makakuha lang mataas na grado kasi nga, scholar din ako ng bayan. And at the same time, since we are here in this podcast, I had the responsibility din na bigyan kayo ng advice and as your president of our department. So, yun, walang masama i-pressure yung sarili na makakuha ng mataas na grado kasi nga may pangarap tayo, di ba? We have the goal to reach up what we are looking for. And we are studying very well because we have our dreams. Kasi kung hindi natin, kumbaga, kasi minsan, hindi naman natin mape-pressure yung sarili natin kung ayaw natin di ba? Mape-pressure natin yung sarili natin not only to be pressured talaga. Yes po, parang iniisip lang natin na we need to pressure ourselves to finish some task na ang reward na lang is siguro is good grades and to make your parents proud. Yes, exactly. And alam mo kasi yung hindi natin masasabi talaga siya na pine-pressure natin yung sarili natin. Yung naiisip lang natin na pe-pressure natin yung sarili natin kasi isinasaalang-alang natin yung passion natin, yung dedication natin is behind on that thing na kailangan ko makakuha ng mataas na grade kasi kaya ko to, kasi may dreams ako, kasi may goal ako na it is not only for me but then for my family, for my relatives, for my dreams, not only for myself but then for the whole nation. Kasi alam nga natin na tayo mga kabataan ng pag-asa ng bayan, di ba? Sabi nga ni Dr. Jose Rizal. And at the same time, we have the goal itself. Na kanina ko pang sinasabi, we have the goal. Kasi nga, we are student and we are looking for something na tatatak as we are being remarkable one. And yon, maraming salamat, Binibining Rihanna. And the third one is, paano nakakaapekto sa relasyon nyo ng iyong pamilya ang pandemya na hanggang ngayon ay hindi matapos-tapos na ating nararanasan? My family po is, I'm glad naman po na parang wala kaming pinagdadaanan na health problems, and yung pandemic po is masasabi ko na nakatulong po to make our bond stronger kasi po magkakasama sa bahay, ganun, parang mas nagkakaroon kami ng quality time. Though sa iba is hindi good thing yung pandemic kasi nga may mga nawalan ng mahal sa buhay, mga nawalan ng trabaho, ayun. So minsan mapapacheck ka na lang talaga ng privilege mo na kung anong stand mo ngayon sa buhay mo, like kung maayos ka ba, ganun. Syempre ang magagawa na lang natin is ipagdasal na lang yung talagang mga sobrang naapektuhan. Yes. Ayun din yung nasabi ko kanina na tulungan natin ang ibang tao. Tulungan natin ang lahat ng tao. Kasi sa pagtulong natin, di ba? Kumbaga, ikaw sa pag-iingat mo, hindi lang yung sarili mo na tulungan mo, kundi maraming tao ang maliligtas mo. Di ba? Like for example, sa isang regulation, yung nag-iisang regulation na huwag kang lalabas ng bahay kasi nga may pandemya, may virus na kumakalat. So, kapag hindi ka lumabas ng bahay, may iwasan mo ang pagkalat ng pandemya. May iwasan mo na magkaroon ka ng virus into your inner body, di ba? So, that, in conclusion, iiwasan mo magkasakit at may iwasan mong mahawahan ang ibang tao. So, natulungan mo ang sarili mo, matutulungan mo ang ibang tao. Yun lang. And, dyan, sa tingin ko naman na nasagot mo na yung katanungan na ano kaya yung relasyon, paano na yung relasyon nyo ngayon behind the community. And I think nasagot mo na naman yun, di ba? So, sa pagtulong talaga mula sa sarili hanggang sa ibang tao. Yan, maraming salamat, Binibining Rihanna Hibek. Thank you. And for our third, yes, maraming salamat.
for our third student guest is also from Filipino major, Binibining Trisha Balisi. Binibining Trisha Balisi. Can you please introduce yourself? Hi, magandang hapon po sa lahat. My name is Trisha May Aureliana Balisi, student from BSED Filipino 1. I am 18 years old and I love watching K-drama and anime, also listening to music. And I graduated senior high at Godofredo M. Tan Integrated School of Arts and Trades. Yes po, ako po ay nakatirahin sa Quezon, kung saan sa bayan ng San Narciso. And now I'm currently taking a Bachelor of Secondary Education in Laguna State Polytechnic University. And ako po ay nagnanais na makatapos sa kolehiyo at maging isang ganap na guro upang maibahagi ko ang aking kaalaman at matulungan o maging tulay ng mga magiging estudyante ko na maabot ang kanilang mga pangarap. At I'm thankful po na naging isa ako sa special guest ng CTE Talk, the podcast edition, episode. Ayun, maging kami naman ay ikinagagalak na nandito kayong tatlo ni Ginoong JV at Binibining Rihanna, at especially sa iyo, Binibining Trisha. Sobrang thankful kami sa inyo. And yon, maraming salamat for your introductory statement. And for our first question for you, Miss Trisha, kamusta ang relationship mo sa iyong pamilya at sa Ang relasyon ko po sa pamilya ay mas naging matatag kasi nga po dahil sa yun din naman po ang naging advantage ng COVID-19 kasi po mas naging matatag ang bonding nung pamilya, nung relasyon ng pamilya sa mas naging matatag dahil nandito lang po tayo sa bahay, wala naman po tayong ibang makakasama kundi yung pamilya natin. Kaya yung bonding po talaga ay nabuo, yung napag-usapan ng mga bagay na hindi napapag-usapan noon dahil may mga estudyanteng nasa ibang lugar na nag-aaral na ngayon ay nasa bahay na lang at doon nag-aaral. So dahil po doon mas naging matatag ang relasyon ng buong pamilya. At dahil din po na nasa kanya-kanya tayo mga probinsya, mas nakakatulong tayo sa mapapaunlad ang ating mga community, lalo na po pag sa merong something na volunteer, nakakapag-volunteer tayo dahil nandito lang naman tayo sa ating mga probinsya dahil nga po sa COVID. Komunidad. Yes, maraming salamat, Binibining Trisha. And you know what? This pandemic, we treating it like a tremendous thing, a tremendous experience in our everyday life nowadays. Alam mo yon, magtatatlong taon na kakaharap natin tong pandemyang to, and laging nasa isip natin na napakadelikado. Although totoong delikado ang pandemyang ito kasi buhay na nakararami ang nakasalalay kapag hindi tayo nag-iingat, 'di ba? From one thing to another is very important thing na iwasan natin mula sa sarili natin hanggang sa buhay ng ibang tao. Ang kaso lang, hindi na iisip ng iba yung advantage. And the advantage of this pandemic is to collide every family in every home, na pagsama-samahin tayo sa gamit itong pandemyang to, na pagsama-sama ang bawat pamilya, nagkausap-usap, nagkamustahan, nagkaroon ng camaraderie together, and at the all the love from brothers and sisters and friends also the community. And especially from our community, we are having the different knowledges na i-share din natin sa ibang tao, not only for ourselves but especially to the whole nation itself. And yun, maraming salamat, Binibining Trisha. So para sa pangalawang katanungan, as a student, gaano ka-supportive sa iyo ang iyong pamilya? Thank you. Gaano ka-supportive ang aking pamilya? Sa halimbawa, sa aking po kasing pamilya ay mga
talkative, ganyan. Pag ako po ay pumapasok or may klase po ako through Google Meet, sila po hindi po nila ako inuutusan, kahit po bang ito ay nakamute or hindi kita ka sa screen, never po nila akong inuutusan or gawin mo muna yung ganyan, hindi naman ikaw tinatanong. Ganun po sila ka-supportive sa akin, at kung alam nila na ako ay nag-aaral, never po nila akong gagambalain sa aking ginagawa, at hinahayaan po nila ako makapag-focus sa aking ginagawa. Yun po. Yes, and at the same time, yung kung gaano ka-supportive yung family mo in terms of supporting you in your ACADS is something like, it has the means everybody can be a teacher and everybody also can be as a learner, di ba? Kumbaga tinuturuan ka nila, and at the same time nagiging teacher ka din, tinuturuan a very student, they can be their family na maging supportive sila sa iyo and maging supportive ka sa lahat, di ba? Maging productive ka, maging independent ka, and as to be a remarkable one sa buhay ng iyong pamilya, di ba? Tatatak sa isipan nila na napakabait ng aking anak, napakabait ng aking apo, napakabait ng aking kapatid kasi ganito siya, di ba? Naturuan ka nila ng mabuting asal, at the same time natuto ka ng kabutihang asal at maitututo mo pa yan sa next generation, diba? Napakagandang bagay na sinabi mo. Ayun, tama ba ako, Binibining Tricia? Opo. Yes, maraming salamat. And yun, for our third question, so what is the best thing about your family? Ito po talaga the best na nangyari or sa pamilya ko. Kasi ako din po ay isang produkto ng broken family. Yun nga po, maraming ngunit ako po ay iba kay Miss Rihanna. Ako po ay naghahanap ng kalinga ng isang ama. Which is, inahanap ko siya, bakit wala si Papa, ba't ganito? Ninanais ko po talaga na mabuo kami. Then, nung nangyari ang pandemic, nakausap namin ang aking ama, at dahil po sa pinaka-the best na nangyari sa akin, hindi po nila inibabaw yung kanilang mga pride sa galit nila sa isa't isa, kundi inisip nila kami, ang mga anak nila, kung paano kami mapapasaya. At ngayon po, ako po ay masayang pinapaalam na kami po ay buo na ngayon. Buo na ang aking pamilya na nasira noon. Nang dahil sa pagmamahal nila sa amin na mga anak nila, ay nagawa nilang alisin yung pride at galit nila sa isa't isa para lamang po sa amin. Yun. Yes, yun din yung kagandahan ng topic natin ngayon na relationship with your family behind this pandemic, di ba? Behind on while we are facing this pandemic. And that is an advantage, di ba? Na collide, na pagbuo tayo, na pagsama-sama tayo by using this pandemic, na nabuo yung nasira, nabuo yung nawasak na, like for example, sige sabihin natin yung pamilya nasira, and dahil sa pandemic nabuo ulit kayo, and napakaganda, and we can consider it as the best thing talaga from your family, and napakasaya. O kung masaya ka, masaya rin ako, at alam ko namang masaya tayong lahat from that. And at the same time, yun, dun pa rin papasok talaga yung tanong na para kanino ka bumabangon, di ba? You have your dreams, you have your dreams for your future, and at the same time, you have your dreams for your family na magbuo talaga kayo. Bumabangon ka sa araw-araw. And alam ko na kaya bumabangon tayo na I know, alam ko kung ano yung mga reasons, at ito yung yung para sa sarili mo rin, para sa pamilya, para sa lahat, especially kay Lord God na sinabi nga kanina ni Ginoong JB. And because you are rooting for something, we are rooting for our success, we are rooting for the change,
and for the success of your family and everybody. And ayun, maraming salamat Binibining Trisha Valisi. And maraming salamat sa inyong tatlo kasi we answered all the questions very well, and napaka-remarkable ng mga questions nyo, napaka-full of knowledge ng mga sagot ninyo sa mga tanong natin behind this interview and even this podcast. And at the same time, napakalaking tulong ng podcast na to dahil napag-uusapan natin yung mga stories natin, yung mga thoughts na maaari nating ma-share, yung mga discussions na maaari nating matutunan, and at the same time, maaayos natin yung mga bagay-bagay by using this conversation, by using this College of Teacher Education Talk, this podcast edition. And especially, napaka-thankful ko dahil episode 2 na tayo kasi nagsimula tayo dun sa social studies major, and it is very full of happiness talaga sa puso nating lahat, kasi napag-uusapan natin yung mga concerns nyo, and at the same time, if we are stressed, nadidistress tayo dahil napag-uusapan natin, ay o-open natin yung mga concerns, yung mga problems, yung mga different thing na nakapaloob sa pamumuhay natin, even if it is bad or good. And especially nasa sa atin na rin naman yun kung i-share natin, kung gusto ba nating i-share, if it is confidential. But then we all know that sharing is caring na. Nasa natin sharing is caring. Kapag nag-share ka, matutulungan mo ang ibang tao na matuto kung ano yung natutunan mo sa sarili mo. At kasi alam mo yon, sarili mo lang talaga yung tutulong sa'yo. Sarili yung tutulong sa'yo at hindi ka sisirain ng sarili mo. Kasi alam mo yun, yung sarili natin, siya yung tutulong sa atin. Hindi tayo kailanman sisirain ng sarili natin kasi ito tayo. And at the same time, wala kang ibang bagay na sisirain. Wala kang ibang buhay na sisirain. Even if you are a young one, even if you are a professional, even if we are already a teacher talaga, as we are the future educator, we never na hinangad na makasakit ng ibang tao. And instead, iniisip natin at naghahangad tayo na maging future educator talaga, na matutunan at magbigay katutunan para sa ibang tao at para sa ating future students, di ba? Tama ba ako, guys? Yes po. Yes. Ayun, maraming salamat, Binibining Trisha. And yun, actually, this podcast has all the means of the relationship talaga with our family. Not just only for this pandemic, but then since then na nabuhay tayo, 'di ba? We got the means of having love, having faith with God, and having the hope for our dreams talaga. And I guess I will move for our podcast conclusion na, and 'di ba? And as we finish this podcast, we always need to consider all the things as we face as our learnings, 'di ba? Kasi puro failure yung dumadating sa buhay natin. And at the same time, the relationship of every family are such an important thing ever talaga. And walang anumang bagay na papantay dyan. Kahit na may failures in all terms. Sa akad natin, sa family natin, sa community natin, sa bahay natin, and etc. We always think that failure is not the end of our lives. We always think that failure is not the end. It is just a beginning. It is just the beginning. Perhaps failures are just the starting point of our lives, and success will be the end and continuous. Magiging sasabihin natin na, ito yung katapusan, yung success kapag nakuha natin. But
lagi rin nating isipin na hindi ito yung totaling katapusan ng buhay natin kapag nakuha natin yung success. But then, ito ay nai-consider natin as continuous para sa ating buhay, sa ating pamumuhay. Kapag nakuha natin yung success, nakuha na natin yung dreams natin as a future educator, we can continue it to teach other people, to teach other students na maging productive, maging meaningful yung buhay nila, and at the same time, wag sumuko sa mga failures na nakakaharap. And at lagi nating tatandaan na hindi ka matatalo ng failures, kundi ikaw lang talaga yung tatalo dito. Diba? And again, this is the CTE Talk, the podcast edition, episode 2. And this is Romel Briones Quitoriano Leron, the president of CTE Student Council, and your hosts are now signing off.